Hmm. Hi! Hello! Treasure hunting weekend mga ka-TH. Meron kaming binisita dito na marker ng ating mga ka-TH sa kabundukan. Ito yung mata ng agila. Art, mga mata, no? Ulo ito ng agila na medyo nasira na ng mga treasure hunters. Pinukpok kasi Mga ang kuwan, uso nito, ang piso, beak ay pinukpok kaya naputol. mga kuwan. Pero makikita pa rin natin na siya ay ulo ng agila. Okay, so tusukin muna natin ang lalim niyan. Malalim siya. Kaya no, halos tumagos sa kabila. Pero slanting yung butas. Man-made siya kasi naka-enclose yung mata sa square. Napakaganda, mayroong guhit na square na enclose yung mata. Ibig sabihin, ang mata ng agila ay nakatingin sa box, sa location ng treasure box. At kapag agila, walang ibang klaseng agila sa panahon ng Yamashita Treasures ng World War II. Ang ginamit na ibon na agila ay ang Sumatran Eagle. So, ang Sumatran Eagle ay nag-signify ng Sumatran gold bars na nakabaon. Ayun, no? Naputol yung uso eh. Yung sungo, your orbik, naputol. Kaya malayo-layo kapag agila, hanggang 300, 200, 100 meters. So, umpisa tayo sa kahit 50, pwede na, basta malayo. Hanggang 300 meters yan. Sumatran Eagle, makakita yan ng malayo na klaseng ibon. Kaya ang ibig sabihin ay malayo ang target. At ito isang ano lang, itong ulo isang countersign lamang na nagtuturo sa kinaroroonan ng item. Meron siyang katabi dito na parang plus pero sa tingin ko ay biyak lang sa bato na nag-itsurang plus. So countersign lang siya. Pero kung gawa ng tao yung plus ay pwedeng 10, pwedeng 10 hakbang, 10 metros. Ayan, naputol yung sungo, naputol yung tuka. May pumukpok dyan, matagal na siguro. Kasi nilumot na yung naputol eh. Ayun no, sira yung muka eh. Ayan. Nagmuka tuloy parot, di ba? Wala namang parot na ibon sa Yamashita Treasures. Tanging Sumatran Eagle lamang. At kapag makakita kayo ng Sumatran Eagle na kagaya nito, well, ito yung paghanap niyan Okay, sa mga ating katiyas, partial so ito analysis. yung ating partial analysis dito sa nag-iisang mata. Isang mata lang to. Pero malalim siya. At ayan no, nakapagtataka, napakaganda kasi enclosed siya sa square. Ayan, so ang mata ay nakaslant. Ayan, so hindi direkta yung ano ng mata na katulad ng ganito. Iba ang tinitingnan ng mata. So ang mata ay kung tusukin natin yan ng kahoy diyan, malalim yan. Ang kahoy ay nakaslant. At ang kahoy ay papuntang bandang kanan, papunta rito. Ngayon, kung ipagpatuloy natin ang pagtusok niyan, kung yan ay true and true na butas, ay papunta yan sa kanyang kaliwa. So ito yung mga direksyon na dapat natin i-detect kung meron kayong mga manual na gamit yan, scanner. Pinakamalayo, medyo malayo-layo to kasi mata. Parang mata siya ng agila. So kung mata ng agila, ay malayo-layo ang target ng mga mata ng agila. So pwedeng aabot yan ng ano ba yung pinaka-range ng mata ng agila? So aabot yan ng 300 meters. Tingnan nyo kung ano ang nandun sa 300 meters, 200. Malayo yan to 100. Yan yung ano niyan. Basta't mata ng agila.
Okay, bakit nasabi ko na ibon ito, ulo ng ibon? Dahil sa, ito yan o. Ayan o, naputol nga lang yung uso niya. So, klarong-klaro naman na kulay puti ito. So, mukhang may pumukpok dyan. Pero ang itsura niyan, ay nakaganito yan. Ayan o. Diba? Agilang-agila yan eh. Tapos mata niya. Ito naputol to, ito dito nakaganon. No? So merong kaputol yan na pinukpok siguro. Kaya ito ay ulo ng ibon. Ang ibon na ginagamit sa treasure symbol is Sumatran eagle. Sumatran eagle, ibig sabihin Sumatran gold bars ang binaon. Okay, so kung tusukin natin to, dito ay hindi siya tatagos pero malalim, pero ang kanyang direksyon ay papuntang kaliwa. Pag sundan naman natin tong dito na direksyon, yan ay northeast. Sabi ko na ang mata ng agila ay malayo ang target niyan. Nagkakita kasi ang mata ng agila ng malayo. So pwedeng countersign lang ito at merong final sign sa layo na 100 to 300 meters. Yan yung mga target niyan ng mata. So ito yung countersign lamang, mga ka-TX. Pero huwag niyong kaligtaan na i-detect din ang surroundings nito. Baka nandito lang sa kanyang tuka. Pero ang binigyan kasi ng importansya dito ay mata eh. Klarong-klaro naman. Mata. Ito, malalim talaga siya. Kaya, ang importansya ay nasa mata. So, treasure box, nakatingin ng mata. So, ibig sabihin, ang tinitingnan ng mata ay treasure box. Naka-enclose kasi sa square ang mata. So, kung saan man yan nakatingin, punta kayo doon. Or kung dito man yan, ay yan yung mga lugar na i-scan at i-final detect. Na-detect ko na yan, ang item ay nasa bandang kanan talaga, papunta rito. Kaya binahagi ko na puntang kanan ang item kasi sa aming detection ay nasa kanan. So makikita naman natin na ang direksyon ng mata ay papuntang northeast. Okay, north kasi itong dito, south sa baba, west and east itong dito. Kaya northeast ang kanyang direksyon. Kaya importante ang compass kasi malalaman yung saan yung northeast. Na kapag nakakita kayo ng ganitong klaseng mata, malalim, and then pwedeng nakaano siya kunti, hindi direkta yung tingin, parang nakasipat papuntang likod. So northeast, mga ka-TX. Okay, so yan lang ang ating analysis at yan din ang detection ko. Hindi ko na lang na-videoan yung nag-detect ako dyan kasi nalubat na. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.